Alright, magandang araw sa inyo lahat dyan, mga nanonood. Sa video na to, ipapakita ko lang sa inyo yung tulay ho natin dito sa Davao City, Bocana Bridge. Isa to sa medyo controversial kaunti, no, na tulay sa Davao City. Kasi nga ito ay inangkin ni PBBM na ito naman talaga ay gawa ng China, pondo galing sa China. Soft loan or yung talagang walang bayad, parang donation, ganun. So, syempre, if it wasn't for PRRD, hindi mangyayaring tulay na yan, no? Or pwede naman mangyari, pero hindi ganyan siguro kaganda. Kasi walang unfunded, walang budget para dyan sa tulay na yan. So, yun. Thank you Tatay Digong at kinausap, kinaibigan man China. And thank you sa China government. Pero, yun na nga, sa video na to is ipakita ko sa inyo hitsura ng tulay na yan. Kasi last or final final na hitsura ng tulay na hindi pa nadadaanan ng mga masses, no, ng public, or hindi pa siya na turnover sa public. So ibig sabihin wala pa tayong makikita mga sasakyang dumadaan dyan ng mga motorista. Ngayon may mga sasakyan naman na nakita na tayo dyan ngayon, pero yan may mga nagtatrabaho na sasakyan ng mga empleyado, mga dump truck, heavy equipment, gaya nito, mga sasakyan gamit para sa mga nagtatrabaho. So ito yung kanyang approach or yung kanyang entrance area. Kita nyo tong roundabout na yan, yung bilog na yan. Yan ang rotonda ng Times Beach roundabout, or roundabout Times Beach segment sa Junction 1. So dyan nagtatapos yung Junction 1 na 7.3 km. So itong may kulay blue dyan, ito, yan ay harang, no? Ito dito, yan. So may gwardiya dyan, yan yung nilagyan ng harang para wala makapasok muna for the meantime. Pero may mga dumadaan na mga sasakyan nga malalaki, kasi nga yan ay pang equipment, pang construction. So mula dyan dadaan ang sasakyan nandito. Basta lang to ha, pinakita ko lang to dito sa inyo kasi ito yung hitsura ng Davao City Coastal Road Junction 2 nung wala pang, or nung hindi pa siya nadadaan, hindi pa siya passable, or hindi pa siya na turnover sa public. So ito yung hitsura, diba? Walang mga sasakyan, walang makikita mga private cars and vehicles. So yan na yan, heavy equipment yan, dump truck o ano ba tawag dyan, parang crane yata. Truck na yung may karga na crane. So yan na, approach siya sa papuntang tulay. Walang sasakyan, hindi busy yung kalsada. At yan na siya, yan na yung tulay, yung nagpa-picture taking si PBBM Pabida. Kala mo talaga siya may gawa, siya may ari, no? Siya yung may pakana, or siya yung may utak dito. Hindi naman. So yan lang ha, ano ba meron sa video na to. Gusto ko lang makita ninyo talaga, or gusto ko sa sarili ko na lang, gusto ko makita ang tulay namin dito prior sa bago mag December 15. Bukas December 15 opening na ho yan, inauguration or ribbon cutting. Hindi ko alam kung sino mag-attend, sino mag exercise, or sino ba yan magre-ribbon cutting bukas, no? Is it Basti Duterte? Is it BP Sara Duterte? I doubt, no, kay BP Sara Duterte. Although di ako sure kung pwede ba siyang mag-ribbon cutting kahit siya ay vice president lamang. Kasi pagkakalam ko talaga, yun talaga pinaka-executive, pinaka-president, pinaka-mayor, pinaka-governor or kapitan ang mga nagre-ribbon cutting and nag-i-inaugurate sa mga ganyang mga proyekto. Ganda, no? So bukas hindi na ganyan ang kanya hitsura, kasi magiging busy na yan, marami nang madadaan dyan ng mga sasakyan. So ulitin ko lang ha, itong Davao City, yung tulay na yan, parte yan, kasama siya sa Davao City Coastal Road project, pero hindi siya funded. Like ang meron lang budget, may pondo lang itong yan, mga coastal road, tulay na iba. Pero yung tulay na to dito sa Bocana Bridge, yan, walang pondo yan, unfunded. Kaya yun, China government ang nag-fund sa tulay na yan. So ulitin ko, 17.8 km long ang distansya or yung haba nitong Davao City Coastal Road namin. Mula doon, pinakadulo.
na ginagawang jogging area, running, cycling, basta Sunday. Ayan, may pumasok na sasakyan. Ayan. So ngayon pa isa-isa pa lang muna kasi syempre mga empleyado yan. Bukas, sunod na araw, talagang magiging busy na tong area na to dito. Marami na sasakyan. So yun na, 17.8 km long mula doon. Spanning from Barangay Bagua Playa. Tapos dadaan yan doon, iikot dito. Tapos yan. And dito magtatapos ang junction to. Asa ka na yan, junction to. Yan yung endpoint. Tapos, junction 1. Tapos, junction 2 na yan, diretso na yan dito. Hanggang sa tulay. So, yan ang junction 2. Tapos, junction 3 yung pinuntahan natin yung mga nagdang araw. Tapos, doon sa pinaka-junction 4, pinaka-dolo. So, yung coastal road na yon na 17.8 km long, meron ho siyang budget, no? Meron siyang pondong 33 billion pesos. Diba? Sa ganda, no? Sa halagang 33 billion pesos, meron na tayong world class, napaka solid, napaka pulido, napakaganda, napaka dekalidad na Davao City Coastal Road. Tulay, park, linear park, park, sidewalks, maraming mga purpose, no, ang Davao City Coastal Road. Tapos maliban dyan, nagsiserve na rin siya as flood control. Kasi kunyari magkakaroon ng super typhoon, tapos magkakaroon ng storm surge, hindi basta-bastang makapasok dito yung tubig sa mga bahayan galing sa dagat kasi nga napakalaki ng walling, para na siyang Great Wall of China sa sobrang laki, diba? So advantage talaga kapag Duterte ang mayor. So advantage natin lahat ng mga Pilipino kapag Duterte ang magiging president. Totoo naman talaga sa panahon ni Tatay Digong na experience natin yung good governance sa kanyang pamamahala. Under sa kanyang administrasyon, nagkaroon tayo ng mega projects. Marami tayong mga proyektong nakikita, ng mga infra projects na talaga mapapakinabangan ng taong bayan, pang matagalan. So, build program, no? Yung kanyang pinaka-flagship project sa kanyang term, regional development. Hindi siya nakapokus sa isang lugar lang, kung saan may malaki ang boto, at kung saan mayroong kamag-anak. So, hindi ganun ang Duterte. Talagang patas lahat, kahit pa Pinklawan, loyalista pa kayo dyan, as long as makita niya na yung lugar ay nangangailangan ng bagong tulay, nangangailangan ng bagong road to farm, or from farm to market road. Kung yung lugar ay nangangailangan ng bagong fish ports, seaports, or ng airport, talagang papagawang kayo, no? Mga bypass road, diversion roads, hospitals, as long as yung lugar nga talaga yung badly needed ang mga ganong facilities or infra. So yan ang gagawa niya ng paraan. At yan, Davao City, yan na ang itsura ng ating tulay. Wala pang dumadaan. May mga sasakyan pero mga empleyado. So see you tomorrow dyan sa tulay. Sana natin, di natin alam, no? Random lang talaga yung magiging ganap bukas, kung andyan ba si PBBM, si Sara Duterte, si Mayor Baste. Hindi natin alam yan. Tapos yun na lang, kung tinan natin kung ano meron ganap, tapos yung ipaparating ko sa inyo na balita. That would be all. Thank you for watching.